Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Alright, so magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Narito po muli tayo para sa ating daily words of encouragement. It's my prayer. Kaya ko po ginawa ang programang ito to encourage one another according to the Word of God. And marahil ay dumaan po tayo ng discouragement sa maghapon or mga nakarang araw. Pero it's my intention to encourage you through the Word of God every night. Bago ka mamatulog, at least masaya at masarap ang tulog mo, kapatid. And of course, you can learn principle from the Word of God. Kahit isa lang po na prinsipyo at lesson sa bawat gabi, naniniwala po na napakalaking biyaya na po. Let's pray for a while. Dakilang Diyos, pagpalaan niyo po ang aming pag-aaralan. Patuloy kayong matuto na iyong salita. Please, bless niyo po lahat ng nakikinig. Saan man sila naroon. In Jesus' name I pray. Amen. Dito po tayo sa Psalm 92 verse 1. Ang sabi po ng Biblia, it is good thing to give thanks unto the Lord. So yan po ang pamagat ng ating pong topic ngayong gabi. Give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High. And alam niyo po, napakaganda na tayo po ay mapagpasalamat sa ating Panginoon. Sapagat sabi nga dito, to show forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night. Sabi po ni Hari David. Kaya give thanks unto the Lord. Oo, kasi to show forth thy loving kindness in the morning. Bakit in the morning? Kasi bawat paggising natin sa umaga, it shows that the Lord loves us and He is kind to us. Compound word po yan, loving at kindness. So, napaka-papagmahal, napakabait ng Diyos sa atin na sa araw-araw ginigising po tayo. Oo. So, yung paggising mo pa lang, napakalaking biyaya na yun. Sa katunayan nga, mas mahalaga yung gising mo kaysa yung pera. Kasi anong silbi ng pera? Hindi ka na nagising. Anong silbi ng sasakyan o bahay o kayamanan? Kung hindi ka na nagising, mas mahalaga po yung nagising ka, yung buhay mo. Araw-araw, dapat makita natin ang pag-ibig at kabaitan ng ating Panginoon po sa atin. To show forth thy loving kindness. Kaya nga, bawat gising natin, give thanks unto the Lord. And then sabi ng Biblia, and thy faithfulness every night. Bakit faithfulness every night? Akalain mo, every night, bago ka matulog, maisip mo na hindi ka na disgrasya, hindi ka na ospital. Yung friend ko po kanina nag-chat So, na-disgrasya ako, sabi niya, na-fracture dito niya, sinend niya yung picture. Oo. Tapos, matindi ang nangyari sa kanya. So, naawa ako, pinagpipray ko na lang siya. Pero akalain mo, ikaw, tayo, ay maalakas, malusog. He is faithful every night. Amen? Diba, kapatid? And thy faithfulness every night. Tapat ang Diyos sa araw-araw. So kaya nga po, it is rational to give thanks unto the Lord. Napaka-reasonable naman po na magpasalamat tayo sa Diyos araw-araw. Diba? Mas mahal, hindi lang po pera ang pagpapasalamat mo. Kung may pera kayo, kung wala kang pera, hindi ka na magpapasalamat. Saka ka lang magpapasalamat kung may malaking pera. Hindi ba mas mahalaga yung magandang paningin mo kaysa pera?
Hindi ba mas mahalaga yung maayos na pandinig mo kaysa pera? Hindi ba mas mahalaga yung maayos na panghinga, yung ilong, yung bibig, pagsasalita kaysa pera? Hindi ba mas mahalaga yung nagising ka kaysa pera? Hindi ba mas mahalaga yung maayos ang kalusugan mo kaysa pera? Hindi ba mas mahalaga na buhay ka pa kaysa sa pera? Marami po tayong pwedeng pasalamatan sa Diyos maliban lang po sa material na bagay. Ano ho? Sa katunayan po, yung mga binibigay ng Diyos sa atin, yung hangin nga lang po natin, libre. Oo, walang bayad. Samantalang sa ospital, pag na-oxygen ka doon, sinaksakan ka ng oxygen. Sa katutak na bayarin na po yun. Ho? Pero akalain mo, yung oxygen ng Panginoon na binibigay sa atin araw-araw, libre. Kaya nga po, dapat makita natin, give thanks unto the Lord. Salamat sa Panginoon sa lahat ng pinagkakalob niya sa atin. Salamat sa Diyos, kompleto pa tayong pamilya at kasama mo asawa mo, anak mo. Salamat sa Diyos, may trabaho ka. Salamat sa Diyos, nag-aaral ka kung estudyante ka. Salamat Diyos, may negosyo ka. Di ba? Salamat sa Panginoon, may bahay ka. Kahit maliit man yan, at least nakakapag-rest ka. Ho, salamat sa Panginoon dahil may kinakain tayo. May table, may plato, may kutsara, tinidor, may tubig, may baso, diba? May upuan, may kaserola, may sandok. Oh, tumingin ka sa bahay mo, tignan mo. Salamat sa Panginoon, may tangke ng gasol. Oo, salamat sa Panginoon, may arenola. And salamat sa Panginoon, may anong tawag dyan, yung bunting, may sandok. Tumingin ka, tignan mo, may ref, may washing, may electric fan, may kettle, mayroong rice cooker, may printer. Salamat sa Panginoon, may radyo. Salamat sa Panginoon, may thermos, may tumbler, may tawag dito, corn beef. O diba? So, tumingin ka kasi. Napakaraming papasalamatan eh. Salamat sa Panginoon, may kape. Oo. So, may kape. Ba't wala? Salamat sa Panginoon. Di ba? May kape. Oh, thank you Ate Joby. Dito sa Candon. Tim Horton. Dito sa isang Bible study namin. Kalahin mo yan. Napakarami na ipagpapasalamat sa Diyos na ginagamit po natin araw-araw. Kaya alam niyo po, muli, give thanks unto the Lord. Araw-araw. Kasi napakabuti ng Panginoon sa atin. Okay? Tayo po manalangin, dakilan Diyos, salamat po, tunay nga na marami kami pwedeng pasalamatan sa iyo. At lahat ng nasa amin ay inyong biyaya at pagpapala sa aming Panginoon. Salamat dahil nagagamit po namin araw-araw. At pinupuri ka namin, lalo na po ang kaligtasan na walang kapalit, walang pinakamahalaga, kundi ang aming kaligtasan sa impyerno, buhay na walang hanggan sa langit. Pinupuri ka namin dahil sa kabutihan niyo po sa amin. Tingnan lang po namin ang aming paligid. Napakaraming pwedeng pasalamat. So kaya salamat po sa kabutihan niyo po, your loving kindness, and also Panginoon, your faithfulness sa aming buhay. Pinupuri ka namin, in Jesus' name I pray. Amen! Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Shoutout Sister Marisa Bautista sa Mangaldan, Brother Clyde Mansano sa po siya, Candon, na nagre-review sa Vegan. Patuloy natin ipag-pray. So naririnig niyo po ako ngayon, whether it be live or replay, nire-request ko po sa inyo mga kapatid, I'm begging your prayer for Brother Clyde Mansano sa kanyang review at makapasa po ng board exam at bilang isang criminology graduate. So, Brother Clyde, we are praying for you. Kaninang hapon, I tell to our brethren, praying for you. At nakapatuloy ang Diyos magpali. Also, yung kaibigan mo ba yan, yung namatay, na chinat mo? We are praying na maging blessing tayo sa necrological service this week. At may isa pa, dalawa yan eh. Kina yung auntie ni Manong Boyet, namatay din the other day. And ipapaalam niya daw at magkakaroon tayo ng necrological service to comfort the bereaved family, to pray for them because they are grieving. And also, maligtas ang marami na makakapakinig ng gospel. So, mariremind natin sila that will come anytime, but there is eternal gift from the Lord Jesus Christ
na pwedeng makantandem. Alright, so muli, God bless you po at whether it be live or replay, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. By the way, meron po akong binuksan ulit na bagong programa every morning na ang tawag ko po ay Bible Knowledge. Kasi sabi sa Hosea 6:4, my people are destroyed for lack of knowledge. Bakit sila na-destroy? Lack of knowledge. In other words, they are ignorant of the Word of God, kaya na-destroy po sila. Kaya po every morning, actually, 1 or 2 minutes lang yun eh. At hanggat maaari, hindi na naman sinasabing everyday, daily, kundi basta pagka may time po ako, kasi pag umaga, ay nagsusol-winning na po kami niyan, lumalabas po kami, nag-area, passing gospel tracts, winning souls. Kaya basta't may pagkakataon po, ay magbibigay po ako ng Bible knowledge. Actually, sa GC ko po inilalagay yung sa GC namin. Okay? So magandang gabi po sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you on our next episode. God bless you. I love you all.